Balitang dumarating na ngayon, inaresto si YouTuber Jyoti dahil sa mga aktibidad ng paniniktik. Ang YouTuber na ito ay nagbahagi ng sensitibong impormasyon na may kaugnayan sa India. Maraming tao ang naaresto sa Haryana at Punjab dahil sa mga kaso ng paniniktik. Yung kapwa YouTuber na ito ay nagbibigay ng sensitibong impormasyon tungkol sa India sa mga Pakistani handler. Isang YouTuber ang kakaaresto lang sa India dahil sa paniniktik para sa Pakistan. At alam na natin na ang CCP ay malapit na nakikipagtulungan sa Pakistan para siguraduhin na hindi matalo ang Pakistan sa digmaang ito. Sa katunayan, ngayon ay may ebidensya na maraming maling impormasyon sa digmaang ito ay nagmula sa China. Ang layunin ng maling impormasyong ito ay simple lang. Ipaalam sa mundo na nananalo ang Pakistan sa digmaan at ginagawa ito ng Pakistan gamit ang mga sandatang gawa ng China. Gustong pataasin ng Chinese Communist Party ang benta sa industriya ng depensa ng China at handang magsinungaling para makamit ito. Pero ngayon, lumalabas na ang katotohanan at nahuhuli na ang mga espiya ng Pakistan. Pero isang bagay na hindi napapansin ng lahat sa pagkakataong ito ay mayroong libu-libong espiya ng China dito sa Estados Unidos na naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Bago natin talakayin na yan, narito ang mga dagdag na detalye sa nahuli na espiya sa India. Inaresto ng pulisya ng Haryana ang travel blogger na si Jyoti Rani, 33 taong gulang noong Biyernes dahil umano sa paniniktik para sa mga Pakistani Intelligence Agency noong Operations Indoor. Si Rani, na may YouTube channel na tinatawag na Travel with Joe na may mahigit 377,000 subscribers at Instagram account na may mahigit 132,000 followers ay inaresto matapos siyang mahuling nagbabahagi ng sensitibong impormasyon sa isang opisyal ng Pakistan High Commission sa Delhi, ayon sa pulisya. Kahapon, base sa mga impormasyong nakuha namin, inaresto namin si Jyoti anak ni Haris Kumar sa ilalim ng Official Secret Act at BNS 152. May natanggap kaming ilang kahina-hinalang bagay matapos naming makuha ang kanyang mobile at laptop. Kinuha namin siya sa 5 araw na kustodiya at nagpapatuloy pa ang investigasyon. Palagi siyang nakikipag-ugnayan sa isang mamamayan ng Pakistan. Noong Marso at Abril, nag-upload si Rani ng mga video at reels ng kanyang paglalakbay sa Pakistan. Ayon sa pulisya, inamin niya sa paunang interogasyon na nagpunta siya sa Pakistan High Commission para kumuha ng visitor visa noong 2023. Doon umano siya nagkaroon ng kontak sa isang opisyal ng Pakistan High Commission sa New Delhi na nagngangalang Ehsan-ur-Rahim alias Danish. Ibinahagi umano niya sa pulisya ang numero ng telepono ng opisyal at sinabi niyang nanatili silang magkausap. Nakuha ni Rani ang kanyang visa noong 2023 at pagkatapos ay 2 beses siyang nagpunta sa Pakistan, ayon sa pulisya. Dito ko gustong ipaalam sa inyo ang isang bagay. Kailangan ninyong mag-ingat kung saan kayo kumukuha ng impormasyon. Marami na akong napag-usapan tungkol sa mga Chinese Communist Party bot, pero hindi iyon ang tinutukoy ko ngayon. Ito ay tungkol sa pera ng Chinese Communist Party. Ang CCP ay may $30 na budget para sa propaganda at direktang nag-aalok ng pera sa mga YouTuber para purihin ang China o itigil ang pagbatikos sa kanila. Sa katunayan, nakatanggap din kami ng mga ganitong alok. Heto ang email na nasa inyong screen na natanggap lang namin kamakailan. Isang alok na makipagtrabaho sa Tencent. Sa totoo lang, ito ay isang suhol na pinalabas lang na sponsorship. Ang Tencent ay isang napakalaking kumpanya sa China, pero limitado ang presensya nito sa Estados Unidos. Karamihan sa kanilang negosyo ay nasa larangan ng video games. Kahit walang kinalaman sa video games ang aming channel, handa pa rin silang mag-sponsor sa amin dahil simple lang ang matematika. Inaasahan nilang magbabayad kami at titigil sa pagpuna sa CCP. Pilit na sinusubukan ni Xi Jinping ang lahat ng paraan. Sinusubukan ibagsak ng mga bot ang mga video at suhulan ng mga kumpanya ang mga YouTuber na naglalantad ng katotohanan. Kung maaari, gawin ninyo akong pabor at pindutin ang like at subscribe button dahil wala kaming milyon-milyon o bilyon-bilyong dolyar tulad ng Partido Komunista ng China. Ang inyong suporta lang ang aming lakas. Balikan na natin ang pag-aresto sa Indianong espiya. Ang pinakamahalagang bahagi ng kwento ay ang pag-expose sa YouTuber sa Twitter na nagbabala sa mga ahensya ng intelihensya ng India na bantayan ang kanyang mga gawain. Batay sa tweet sa screen, ito ay ipinost noong ika-10 ng Mayo, 2024 at ang pag-aresto ay naganap halos 1 taon pagkatapos nito. Ang open source intelligence community sa Twitter ay talagang kakaiba. Ilang buwan ang nakalipas sa isang video, napag-usapan natin ang isang Twitter account na nag-post tungkol sa paggamit ng Russia ng fiber optic cables sa kanilang mga drone para sa digmaan nila sa Ukraine.
Pero iisa lang ang pabrika sa buong Russia na gumagawa ng mga fiber optic cable na ito. Ang impormasyong ito ay ipinost ng isang random na account sa Twitter na may eksaktong coordinates ng pabrika ng fiber optic na iyon. Makalipas ang ilang linggo mula sa tweet na iyon, winasak ng mga armadong puwersa ng Ukraine ang pabrika ng fiber optic. Gaya ng sikat na kasabihan, 70% ng impormasyon ay nariyan na. Kailangan lang hanapin ito ng mga intelligence officer. Pero sa kabilang banda, ano ang benepisyong makukuha ng mga bansang ito sa pagkuha ng mga YouTuber bilang espiya? Heto ang ilang halimbawa ng mga benepisyong inaasahan nilang makuha. Maaaring maimpluwensyahan ng YouTuber ang opinyon ng publiko sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga kwento ng kapayapaan, pagbabawas ng isyu ng terorismo sa Pakistan, o pagpupuri sa pagkakaibigan ng mga bansa sa magkabilang panig ng hangganan. Mahalaga ito dahil ginagawa ito ng CCP ngayon sa mga universidad sa Amerika. Tatalakayin natin ito mamaya pero unahin muna ang ibang mga punto. Pangalawa, pagkuha ng video sa sensitibong lugar. Kahit simpleng vlog malapit sa militar, border, o estratehikong infrastruktura. Pangatlo, geotagging at metadata na nagbubunyag ng lokasyon at kahinaan sa seguridad. Pang-apat, access sa grupo para makipag-network sa influencer, mamamahayag o kilalang tao para sa dituwirang access sa komunidad. Pang-lima, pagpapalaganap ng pakikisalamuha sa kalaban tulad ng pagpopromote ng pagbisita sa kanila. Pang-anim, pagpapahina ng tiwala sa gobyerno at sandatahang lakas. Pang-pito, monetization ng channel gamit pondon ng banyaga sa ilalim ng kolaborasyon o sponsorship bilang kontrol. Ngayon, ito ay isang bagay na naipakita na namin sa inyo at dito ito kaiba at talagang pinag-isipan. Kasi isipin mo, kung tumatanggap kami ng pera mula sa Tencent at may nagtanong sa amin, "Uy, tumatanggap po ba kayo ng pera mula sa CCP or sa gobyerno ng China para purihin sila?" Pwede naming sabihin na hindi at hindi kami magsisinungaling. Pwede naming sabihin na hindi kahit sa harap ng Kongreso or ng hukom dahil technically, ang Tencent ay hindi CCP at binabayaran lang kami ng Tencent para sa tinatawag na sponsorship. Nasa kasong ito ay hindi naman talaga sponsorship dahil hindi naman talaga namin mapopromote ang gusto ng Tencent na ipromote namin. Kaya parang libre lang na pera ito para gawin ang gusto nilang ipagawa sa amin. Ngayon, hindi lang Pakistan ang gumagawa ng mga ganitong operasyon sa India. Ginagawa din ito ng CCP dito sa Estados Unidos. Narito ang ulat tungkol dyan. Ang CCP ay nagre-recruit at nagbabayad ng mga social media influencer sa buong mundo. Ginagamit ang mga mamamayan mula sa target nilang mga bansa. Nagpapadala sila ng mga espiya na may iba't ibang pasaporte sa target na bansa. Nagre-recruit gamit ang mga pekeng kumpanya sa LinkedIn. Ginamit nila ang TikTok para magsagawa ng malawakang impluwensya kampanya sa mga target na audience sa buong mundo. Matagal na nilang isinasagawa ang mga operasyong ito at ang kanilang internet ay isang napakasaradong sistema. Gumagamit sila ng panlilinlang, hindi pananakop. Ngayon, ang timing ng pag-aresto na ito sa India ay hindi maaring maging mas perpekto dahil 2 linggo bago ang pag-aresto na iyon, may na-expose na spy ring dito sa Estados Unidos at hindi ninyo mahuhulaan kung anong universidad. Ito ay sa Stanford, isa sa pinakaprestihiyosong universidad natin kung saan ginagawa ang ilan sa pinakamakabagong pananaliksik sa mundo. At mahuhulaan ninyo kung bakit may spy ring doon ang China. Heto pa ang mga detalye. At hindi na ito dapat ikagulat ng kahit sino. Kaya lumabas ang ulat, sinabi nito, sa ngayon sa Estados Unidos ng Amerika, sa isa sa ating mga universidad, mayroong organisado at planadong spy ring. Para mailagay ito sa tamang perspektibo, noong dumating ako rito, sinabi sa akin na may batas sa China na nag-uutos sa mga Chinese national, kabilang ang mga estudyanteng pumupunta sa Estados Unidos gamit ang visa. Taon-taon, may 300,000 Chinese na mag-aaral na pumapasok sa mga universidad sa Pilipinas. May batas na nagsasabing kailangan nilang magbigay ng impormasyon at mangalap ng intelihensya para sa CCP. O may impormasyon na ang Kongreso na may mga programa para mag-organisa ng mga espiya at ipasok sila sa mga universidad gamit ang mga visa bago pa man ako dumating dito. Noong napagtanto kung walang batas na pumipigil sa visa program para sa mga estudyanteng Chino, agad akong naglunsad ng panukalang batas na magwawakas nito kahit na may ganoong impormasyon na tayo. Wala akong laban sa mga estudyanteng Chino na nais matuto. Pero kung may gobyerno na kumukuha sa kanila at hindi lang basta kumukuha, kundi inaatasan pa sila ng batas na maging mga espiya kapag nandito na sila, hindi natin pwedeng patuloy na anyayahan silang pumasok sa ating bansa.
At paulit-ulit na lang sa mga nakaraang taon, natuklasan natin ang mga estudyanteng Chino na may mga drone, kamera sa ating mga base militar, nagnanakaw ng impormasyon sa ating mga universidad at wala namang nagagawa tungkol dito. Hindi ako nagulat nang lumabas ang ulat na ito 2 araw na ang nakalipas. Matagal na naming isinusulong ang panukalang batas na ito para makuha ang atensyon ng mga tao na may mga spying dito sa ngayon. Ngayon, umaasa akong makakakita na tayo ng aksyon. May mga estudyanteng nagsasabing nangyayari ito at hindi lang ang universidad kundi pati ang gobyerno ay naabisuhang magsagawa ng investigasyon. Ngayon, bago pa man tayo pumasok sa mga detalye ng kwentong ito, gusto kong ituro ang isang bagay. Sa karamihan ng mga kasong to, ang mga estudyanteng Chino na talagang nag-e-espya para sa CCP ay wala talagang ibang pagpipilian. Isipin mo, isa kang taong napakatalino. Nag-aral ka ng mabuti mula elementarya, high school, at sa wakas ay natanggap ka sa isang universidad sa United States. Akala mo'y nagtagumpay ka na sa buhay dahil makakapag-aral ka na sa isang sikat na universidad at makakaalis na sa China. Dito na papasok ang CCP. Gusto nilang pumirma ka ng isang kasunduan ng katapatan bago ka umalis ng bansa na nangangakong hindi mo pupunahin o pagtataksilan ang partido. Bukod pa dyan, sa kasunduan ng katapatan na ito, hindi lang pirma mo ang kailangan. Kailangan mo ng tagapanagot, isang taong mananatili sa China at magpapangakong hindi mo pagtataksilan ang partido. Kadalasan, ang taong ito ay miyembro ng pamilya, tulad ng ama o ina. Pagkatapos, sasabihin sa iyo ng CCP ang eksaktong kailangan mong gawin. Ipapakita ko kung paano nangyayari ang prosesong ito. Kita mo, bawat 5 taon, si Xi Jinping ay gumagawa ng listahan ng mga industriya na kulang ang China. Maaaring ito ay AI, quantum computing, engineering o kahit ano pa. Ayon sa partido, hinihikayat nila ang mga banyagang estudyante na kumuha ng mga posisyon sa pananaliksik na may kaugnayan sa mga partikular na industriya pagdating nila sa mga universidad sa United States, tulad ng Stanford. Kapag nakapwesto ka na sa pananaliksik, ipadala ang lahat ng iyong mga natuklasan pabalik sa China upang makahabol ito sa industriyang ito. Muli, malinaw na ang ginagawa ng mga estudyanteng ito ay hindi legal, pero wala rin silang magawa. Isipin mo kung ikaw ay pinilit mamili sa pagitan ng iyong pamilya at pagpapadala ng ilang dokumento ng pananaliksik. Ano ang gagawin mo? Sa tingin ko, karamihan sa atin ay makakaunawa sa kalagayan ng mga estudyanteng ito. Pero isa rin itong malaking isyu para sa Estados Unidos at pambansang seguridad ng US. Malinaw na may kailangang gawin, pero ang dahilan kung bakit wala pang aksyon sa isyung ito ay dahil tuwing may sumusubok na ilabas ito, agad silang inaakusahan ng rasismo. At nangyayari ito ngayon mismo sa Stanford. Noong 2022, may inisyatibang sinimulan sa Stanford para pigilan ang espiya ng mga Chino. At hulaan mo kung ano ang nangyari. Binahan ng mga akusasyon ng racial profiling ang inisyatiba at ito ay binuwag dahil dito. Ito ang dahilan kung bakit nagsasalita ako ng malinaw hanggat maaari. Kadalasan, ang mga estudyante ay hindi kusang loob na kumikilos. Pero sa huli, ang impormasyong kanilang ninanakaw ay direktang nakakasakit sa Estados Unidos at tumutulong sa isang kalaban na makahabol sa ating teknolohikal na pananaliksik. Kaya kailangan talagang may gawin. At ginagamit ng CCP ang issue ng racial profiling para pigilan ang anumang investigasyon tungkol dito. Hindi lang ito limitado sa mga estudyante at universidad. Nangyayari rin ito sa mga base militar, base ng NATO, at mga pasilidad ng pananaliksik. Dito sa Los Alamos na tinatawag nilang Los Alamos Club, nagkaroon tayo ng 116 na etnikong Chino na nagtrabaho na may classified clearance. May clearance sa mga kritikal na teknolohiya na bumalik na sa China. Natukoy namin ang ilang larangan, kabilang ang mga nuclear submarine at sistema ng armas na pinagtrabahuhan nila pagbalik sa China dahil inilalathala nila ito. Kaya nasubaybayan namin ang lahat ng kanilang pinagtrabahuhan. Hindi ito illegal. Sinasabi nilang gusto nilang bumalik sa China. Kinilala ng China ang kanilang pagkamamamayan at bumalik sila roon. Technical, dapat ba nilang dalhin pabalik ang mga classified na kaalaman at gamitin iyon sa pagdevelop ng mga sistemang sandata ng militar ng China? Hindi nila dapat gawin iyon. Ngunit tila paralisado tayo bilang burokrasya sa paggawa ng anumang aksyon ukol dito. Mayroon tayong katulad na sitwasyon sa Canada. 200 Canadian na piloto, mga piloto ng militar, ang nasa China na nagsasanay sa Chinese PLA Air Force. Ibig kong sabihin, tinuturuan nila ng NATO combat tactics.
Kaya wala tayong case law na nagsasabing, hoy, labag iyan sa batas. Alam naming kumikita ka ng 300,000 dolyar kada taon pero hindi mo pwedeng gawin yan. Kaya madalas lumalabas ang mga ganitong sitwasyon. Hindi natin malilimutan ang pinakamasama sa lahat. Ang Chinese spy na direktang nagtatrabaho sa ilalim ng gobernador ng New York. Tumatanggap ng pera mula sa Chinese Communist Party at bumibili ng milyong dolyar na mga kondo sa New York City at Hawaii. Tinalakay natin ito noong lumabas ang balitang ito, pero heto ang mabilis na buod. Isang iskandalo ang lumikha ng alon sa New York matapos lumabas ang ulat na may Chinese agent na nakaimpluwensya sa politika nito sa loob ng 10 taon. Inaresto at kinasuhan ang dating aide ni Kathy Hochul na si Linda Sun ng pagiging Chinese agent habang nasa paglilingkod sa gobernador ng New York. Layunin ng ahente na itulak ang mga agenda ng Chinese Communist Party para hadlangan ang ugnayan ng United States at Taiwan. Ayon sa hindi nasil na kopya ng sakdal, siya ay kinasuhan ng paglabag at pakikipagsabwatan na labagin ang Foreign Agents Registrations Act, pandaraya sa visa, pagpupuslit ng dayuhan, at sabwatan sa money laundering. Ang kaambaso ni Sun na si Chris Hu ay inaresto rin dahil sa sabwatan sa money laundering, bank fraud at maling paggamit ng mga paraan ng pagkakakilanlan. Inakusahan ng mga piskal si Sun na ginamit ang kanyang posisyon sa pamahalaan para isulong ang interes ng China sa pamamagitan ng pagharang sa mga pagpupulong sa mga opisyal ng Taiwan noong siya ay nasa ilalim ng administrasyon ni Gobernador Andrew Cuomo. Inakusahan siya ng pag-iwas sa mga mensahe na pumupuna sa pag-uusig ng Beijing sa mga Uyghur Muslim gamit ang kanyang impluensya sa paggawa ng talumpati. Sa makabila ng 65 pahinang sakdal laban sa mag-asawa, hindi sila umamin sa kasalanan at sinabi ng kanilang abogado na nakakalito ang mga paratang. Nakatakda ang 1.2 milyong dolyar na piyansa para kay Sun at 500,000 dolyar naman para kay Hu na bawal lumabas sa New York City, Long Island, Maine at New Hampshire. Una, mas malalim nating titingnan ang kaso laban kay Linda Sun habang sinusuri ang mga paratang na tinawag ng kanyang mga abogado na nakakalito. Inaakusahan si Sun ng paglabag sa Foreign Agents Registration Act dahil hindi siya nagparehistro bilang dayuhang ahente sa Attorney General. Isa sa pangunahing layunin ni Sun ay harangin ang koneksyon ng New York at Taiwan. Ginagawa ito ni Sun sa pamamagitan ng pagpigil sa mga kinatawan ng Taiwan na makipagpulong sa gobernador habang hinuhubog niya ang pananaw nito tungkol sa China. Isang halimbawa ng ganitong insidente ay noong 2019 nang ipaalam sa kanya sa isang imbitasyon sa piging na ang Pangulo ng Taiwan ay nakatakdang bumisita sa lungsod ng New York. Mabilis niyang inalerto ang isang opisyal ng Beijing at sinabing, "Nag-email ako sa iyo para sa iyong kaalaman." Na-block ko na ito. Inakusahan si Sun na nakuha ang mga opisyal na proklamasyon ng New York para sa mga kinatawan ng China nang walang pahintulot at nag-ayos ng mga pagpupulong sa pagitan ng mga delegasyon ng Chinese Communist Party at mga opisyal ng New York sa tangkang itulak ang agenda ng China. Ayon sa mga taga-usig, mahigit 80 messaging accounts ang pinapatakbo ni Sun at Hu kasama ang isang WeChat message kung saan sinabi umano ni Sun sa isang opisyal ng China na marami na siyang nagawa para sa kanilang relasyon. Bukod hamong tapapolitika ang kalokohan, sina Sun at ang kanyang asawang si Hu ay nahaharap din sa mga kasong money laundering. Ayon sa mga taga-usig, ang kinita mula sa kanilang plano ay ginamit para bumili ng 4.1 milyong dolyar na ari-arian sa Manhasset, New York, 2.1 milyong dolyar na kondominium sa Honolulu at isang 2,024 na modelo ng Ferrari. Ayon sa ulat, ang kanyang asawa ay di umano ring naglaban ng pera gamit ang mga bank account sa pangalan ng kamag-anak habang iligal na ginagamit ang larawan ng driver's license nito. Kabilang sa mga paratang kay Huawei Chief Financial Officer Meng Wanzhou ay pandaraya sa visa at pagpupuslit ng dayuhan. Umano'y nagbigay siya ng peking mga liham ng imbitasyon mula sa mga opisina ng mga opisyal ng New York upang makapasok ang mga opisyal ng gobyerno ng China sa United States. Ang mga liham na ito ay ginagamit para sa ilegal na pagpasok ng mga dayuhang mamamayan sa bansa bilang mga dokumento sa imigrasyon. Bukod dito, ang reklamo ay may mga ebidensya rin ng di umano'y komunikasyon ni Sun sa mga opisyal ng China. Isinama niya ang isang opisyal ng China sa isang conference call ng pamahalaan ng estado ng New York tungkol sa pagtugon sa coronavirus disease, 2019 at mga hakbang laban sa krimen ng puot laban sa mga Asian American. May ebidensya sa reklamo na tumanggap siya ng mga pinansyal at ekonomikong benepisyo mula sa China para sa kanyang mga ginagawa. Ayon sa alegasyon, tumanggap si Sun ng mga benepisyong paglalakbay, promosyon para sa negosyo ng kaibigan at trabaho para sa pinsan niya sa China. Para gawing kaakit-akit ang alok, binigyan siya ng eksklusibong mga tiket sa sikat na mga event, kabilang ang pagtatanghal ng Guangzhou Ballet sa Lincoln Center at Chinese National Traditional Orchestra sa Carnegie Hall. Nakabenepisyo rin sa mga kasunduan ng kanyang asawa na si Hu na tumanggap ng milyong-milyong dolyar para mapadali ang kanyang negosyo sa China. Maliban sa mga pabor, nakatanggap din si Sun ng mga Nanjing-style na maalat na pato na inihanda ng personal na chef ng isang mataas na opisyal ng pamahalaang Chino at inihatid sa bahay ng kanyang mga magulang. Maaring mukhang hindi mahalaga at kakaiba ito kung wala kang konteksto ng mga Chino. Ang sisikat na pute ay isang tradisyonal na pagkain mula sa Nanjing na may natatanging lasa at paraan ng paggawa. Ang delikasyang ito ay mula pa noong ika-14 na siglo.
Bukod sa kamahalan, ang pagtanggap ng ganitong pabor ay nagpapakita kung gaano kalapit si Sun sa opisyal ng pamahalaang Tsino. Ayon sa ebidensya, 6 na pato ang naipadala noong ika-28 Hulyo, 2021 at 6 pa noong ika-23 Nobyembre, 2021. Yumaman sina Sun at ang kanyang asawa mula sa trabahong ginawa nila para sa pamahalaan ng Tsina. Ayon kay United States Attorney Breon Peace, ang iligal na plano ay nagpayaman sa pamilya ng akusado ng milyon